Seryong totoo at walang kinikilingan, hatid namin ang balita. Ito ang HC5 News. Narito ang mga balita ngayong araw. Nagbabalita mula sa Zone 1, Barangay Bagbagot. Ito si John Rick Advincula. Nag-uulat para sa HC5 News. Nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng isang electric bike at bisikleta. Isang siklista ang nasugatan sa insidente. Ayon sa may-ari ng electric bike, nawalan ito ng kontrol dahil sa madulas na kalsada. Nangyari ang insidente sa Zone 1, Barangay Bagbagot. Naganap ang banggaan kaninang umaga, ika-13 ng Setyembre. Dinala sa ospital ang sugatang siklista para lapatan ng lunas. Mula sa Zone 1, Barangay Bagbagot, ako si John Benedict Advincula, nag-uulat para sa HC5 News. Nagbabalita mula sa Barangay Bagbagot, ito si Jonathan Galwat, nag-uulat para sa HC5 News. Usan ang paghahanda ng iba't ibang departamento para sa nalalapit ng kamyon. Kabilang sa mga naghahanda ang mga atleta mula sa basketball, volleyball, athletics at iba pang sports. Dito kasama si Juan Michael Mendoza. Kamusta ang iyong pakiramdam bilang kasabak sa nararating ng isang yun? Nakakaramdam ako ng halong baba at pananabot dahil kasabak kami sa intramural. Kausap natin kanina si Juan Michael Mendoza. Layunin ng bawat departamento na magpakitang gilas at makamit ang kampyonato sa taong ito. Ang mga ensayo ay sinasagawa sa covered court, athletic field at iba pang designated areas ng paaralan. Ang intramurals ay gaganapin sa ika-27 hanggang ika-29 ng Nobyembre sa pamamagitan ng masinsinang training, team building activities at suporta mula sa mga guro at kapwa estudyante. Sa Barangay Bagbagot, ako si Jonathan Galwat, nag-uulat para sa HC5 News. Nagbabalita mula sa Zone 4, Barangay Bagbagot. Ito si Don Louie Garriga, nag-uulat para sa HC5 News. Kumalat ang sunog sa isang bahagi ng kabundukan. Apektado ang mga residente sa malapit na komunidad at ang mga hayop sa kagubatan. Dito sa Zone 4 kasama si Jeyo Marvel. Jeyo, isa ka sa mga nakasaksi sa pangyayari. Iyo sanang ibahagi sa amin ang iyong nasaksihan. Nagdiyak hiking, imbati dagi dahil kampudang manda indutip day apoy, tapos naiwaras day bantay. Pinaniniwala ang nagsimula ang sunog dahil sa naiwang kampo ng mga hiker. Naganap ang sunog sa paanan ng bundok sa Zone 4, Barangay Bagbagot. Nagsimula ang sunog hapon ng ika-12 ng Setyembre. Mula sa Zone 4, Barangay Bagbagot, ako si Don Louie Garriga, nag-uulat para sa HC5 News. Nagbabalita mula sa Barangay Bagbagot, ito si John Michael Carapa, nag-uulat para sa HC5 News. Ang nakakagulat na balita na isang aso ay nanganak umano ng mga kuting. Ang mga sangkot ay ang aso at mga kuting. Ang pangyayari ay naganap sa Barangay Bagbagot. Pinakilala ang teorya ng chimerism bilang posibleng paliwanag, ngunit hindi ito tiyak. Pinakilala ang teorya ng chimerism kung saan ang aso ay maaaring naglalaman ng DNA ng pusa. Ang pangyayaring ito ay naganap kahapon. Mula sa Barangay Bagbagot, ako si John Michael Grampa, nag-uulat para sa HC5 News. Isang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa at may posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Ang LPA ay namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, partikular sa layong 770 kilometers silangan ng Dian, Eastern Samar. Mataas ang posibilidad na lumakas ang LPA at maging isang tropical depression. Inaasahang papasok ang LPA sa PAR at posibleng maging bagyo sa susunod na araw. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang LPA at nagbibigay ng update sa publiko tungkol sa posibleng maging epekto nito. Ako si John Benedict Advincula. Ako si Jonathan Galwat. Ako si Don Louie Garriga. Ako si John Michael Grampa. At ako naman si Ella Ana Nicole Corpuz. Nag-uulat para sa HC5 News.